ordered by the Lord. Amen. And sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. Amen. Nais kong bigyan ng pamagat ang ating pa-aralan sa umagang ito, amen, from the words or the sayings of David, that the steps of a good man are ordered by the Lord. Amen. Stepping into your divine destiny. Stepping into your divine destiny. Amen. Tayo ay umapak at maglakad sa ating makalangit na destinasyon. Meron tayong destinasyon na inianda ng ating Panginoon. Amen? Meron tayong patutunguhan sa buhay na ito, mga kapatid. Kaya huwag niyong sabihin, wala tayong patutunguhan. Meron tayong mararating sa plano at layunin ng ating Panginoon. Ano man ang gawin ng mundo, ano man gawin ng kaaway, meron tayong patutunguhan. Kaya sa mga nangihina, nanlulupaypay, nadidismaya sa kanyang buhay, amen, don't worry, meron tayong patutunguhan. Meron tayong magandang destinasyon. Marami tayong plano, pero mas magandang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Remember Joseph, mga kapatid, amen, in the book of Genesis chapter 37, amen, verse 5 to 11, ay ating mababasa roon ang panaginip ni Joseph. Na one night, si Joseph ay nagkaroon ng panaginip at isang araw sila ay nasa bukid kasama ang kanyang 9 na mga kapatid. At nandoon sila ay nag-harvest ng trigo. At ang kanilang tinalian yung trigo at pinapatayo yung trigo. At yung kanilang yung trigo na hinarvest ng kanyang mga kapatid na tinalian, kay kinalutan na kaapsa, amen, ay natumba. Pero yung tinalian ni Joseph ay nakatayo. Ang ibig sabihin din sa lumang tipan, pag meron kang panaginip, hindi lang basta panaginip. Mayroong mensahe para sa kanila. Lalo pag yan ay amen, ay panaginip na nanggaling sa Panginoon. Sino dito ang mga dreamer? Hello, dreamers. Na may panaginip ka nangyayari. At meron din panaginip na hindi nangyayari. Pero kadalasan sa ating panaginip dahil sa kaisip. Lagi mong iniisip, nakakain ka ng hamon, burger sa McDo, magmamakdo ka sa Jollibee, tuloy, kumakain ka isang umaga, madaling araw, sa kaisip, nabubusog ka, pero paggising mo, panaginip lang pala. Naglalakad ka sa word na brother Jerwell, may kahawak kamay, pero panaginip lang pala. Diba? So maraming panaginip kung saan iba ay nagyayari, pero kadalasan ay yun nga sa ating kaisip. Pero itong si young Joseph, ang kanyang panaginip, amen, I believe that this dream were given by God. Na kung saan yun nga kanyang nakita at ikwinito sa kanyang mga kapatid. At hindi lang, amen, sa kanyang kapatid, maging sa kanyang tatay at nanay. Dahil hindi lang yung trigo, maging yung bituin. Nakakita siya ng 12 o yung 10 bituin. At yung 10 bituin, or siyam, kasi siya palang pang-10, yung 9 na bituin ay yumuko rin sa kanya. At hindi lang yung bituin, amoy yung bituin, talaw, star, kaya nagrukbag kinkwana. Hindi lang yung 9 na bituin, maging ang araw at buwan. Yung 9 na bituin
typifies or symbolizes 9 brothers. But yung son-in-law symbolizes his father and mother. At narinig yung kanyang mga kapatid, nagsilo sila at nagalit. Ang ibig mong sabihin, kami ay yuyoko sa iyo, at maging kanyang tatay ay nagalit. Sabi ng Bible, but his father Jacob observed the saying. Pinag-aralan yung kanyang sinabi dahil isang araw yan ay mangyayari. At alam natin ang kwento after 13 long years, when Joseph was 30 years old, he was promoted by God, become the governor of Egypt, the right hand of the king Pharaoh. Siyang katiwala, amen, ni Pharaoh. At nandoon isang araw, nagkaroon ng tagutom sa lugar ng kanyang mga kapatid at maging doon sa palasyo ng hari. At nandoon dahil nalaman nila na doon sa Egypt ay maraming inipon na pagkain bigas. At inutusan ni Jacob ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga anak para pumunta roon para mag-barter. Barter ba yung tawag doon? Magpalitan dahil noon walang gaanong pera. Kaya meron sila ng ginto, ipalit ng pagkain, ipalit ng bigas. Kung meron kang alas na ginto, ipapalit mo ng pagkain. So pumunta sila roon. At nangyari yung nakita ni Joseph sa kanyang panaginip. Na lumuhod ang kanyang mga kapatid sa kanya. Nakilala ni Joseph ang kanyang mga kapatid, pero hindi nakilala ng kanyang mga kapatid na yung governor ng Egypt ay yung kanilang kamuntik na patayin na kapatid. At ibininta sa mga Ismailita. Nakita niyo mga kapatid, pag yan ay, if that your dream is God-given dream, ano man ang sagabal, ano man ang gawin ng tao para langan yung panaginip mo sa buhay na ito, amen, hindi nila pwedeng hadlangan. God will intervene. Pag mag-intervene ang Panginoon, mangyayari at mangyayari ang iyong panaginip. Amen. We need to step into God's divine plan in our life. Pag ikaw ay umapak, huwag ka lang aapak, lumakad ka kahit dahan-dahan. At sa ating paglakad, prepare yourselves because there are so many oppositions, many hurdles. Ado nang itimang kontrakin ka, ado nang itimang dismayakin ka. Pero tandaan natin, amen, pag yan ay kaluban ng Panginoon, and it shall come to pass. It shall come to pass. Amen. Remember, our divine destiny is not, amen, a man's idea, but it is God's plan and idea. Pag sinabi natin divine, may divine intervention ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi niya kay Jeremiah, before I formed thee in the womb of thy mother, I knew thee. Meron niya? Hatay pa nga nabuo, di patay na buo sa sinapupunan ng ating mga ina, pero alam ng Panginoon. Amen, na isang araw, amen, na kung saan pag tayo'y nabuo at naging tao, mayroong magandang layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. And I want to encourage everybody, we need to believe the Word of God. We need to believe the plan of God in our lives. That whatever situation you are this morning, amen, don't worry. Because, amen, it is God's divine plan. Amen, at yan ay mangyayari sa buhay mo. Isang araw, ang gawin mo lang, manatili ka, pag umapak ka, amen, sa daanan, patungo sa tagumpay, ninilagay ng Panginoon. Huwag kang aalis, amen, huwag kang lalayo, huwag kang babalik sa pinanggalingan mo, magpatuloy ka, kay dahan-dahan ang paglakad mo, umapak ka, amen, because it is God's plan that you are going to reach your destiny. Mararating mo ang tugatog ng tagumpay sa iyong buhay. Praise God. I believe, amen, Sir Daisy, amen, Sir Daisy's testimony is not an accident. Amen. Alam natin ang kanyang kwento, maraming nakakaalam. At nandoon dahil doon sa interview sa news ay nalaman ng buong Pilipinas, maraming nakakaalam.
Kaya tinatanong nila pag sinasabi kong saan kayo nagsisipa sa Joel Igorot Building ay yung yung isang katulong na pinagpala ng Panginoon. Oo, sabi ko. Amen. Kaya sabi ko, amen, nangyari sa kanya, pwede rin mangyari sa iyo. Come on, somebody. Dahil alam ng Panginoon na isa sa araw, magkakaroon siya ng kaisipan, magplano ng building, at sa kanyang kaisipan, ay sa kanyang testimony. Amen. Gagawa siya ng ganitong lugar na magkakaroon ng gawain para sa kapurihan ng Panginoon. At narito tayo. Kaya nga mga kapatid, actually hindi ko siya kilala noon, pero kinuha yung number ko Westeros at siya tumawag sa akin. At sabi niya, Pastor, kailan kayo pupunta rito para makipagsimba kami? Hallelujah. I believe it is God's divine plan. Kaya pag kayo, mga kapatid, ay blinis ni Lord, always remember, it is the will of God for us to be blessed. Huwag natin siyang kalimutan. Life is not about chance. It is about choice, direction, or alignment with God's plan. It is a choice that we need to choose. God give us the freedom, the power of choice. Although meron siyang magandang plano, pero nasa iyo, nasa akin, kung nalaman mo yung plano na meron kang magandang destinasyon at pag ikaw ay umapak sa daanan patungong tagumpay. Amen. Nasa iyong decision. It is your choice kung mananatili ka doon sa direksyon patungong tagumpay o aalis ka o magpapatuloy ka. Pero tandaan nyo, ano man ang mangyari, pag sinabi ng Panginoon, lagi kong sasabihin, patuloy kong sasabihin ito habang may nakikinig, na ang Diyos ay hindi tao na puno ng kasinungalingan, na pag sinabi ng Diyos ay gagawin niya at pinangako niya, ibibigay niya. Come on, believers! Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ikaw ay tinawag ng Panginoon para ikaw ay unang nakakilala sa Panginoon sa panampalatayang ito. At dahil alam ng Panginoon sa kabila ng marami kayong magkakapatid, mga pamilya, isang angkan, ikaw ay pinili ng Panginoon, sikat tinefat ni Apo, gaminamot ni Apo, hindi pusong, nga hindi pusong, nga kaya nagserbi ni Apo, hindi likodan nga managpasol ka, hindi likodan nga nuti kinakapoy mo. Amen, and yet God has a plan in your life. Kaya kailangan natin samantalin itong magandang layunin ng Diyos sa atin. Amen. It is time to live, not by chance, not by accident, but, amen, our life, mga kapatid, nandoon, amen, we are in the will of God. Shall we say, praise God? Amen. We need to understand that our destiny, your destiny, was preordained by God. Ano ibig sabihin ng preordained? Ikinalagana ng Diyos. Ano ba sa Ilocano? Ilocano na. Amen. Ha? Intuding niya ako. Amen. Sa paligid, tuding ikito ko na. Pag sinabing, no, kung natin na ituding talaga nga, diyay ipapanam. Awan hindi makapalpaliw. Amen. Parang yung kanyang salita, sabi ni David, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Ganun yung ating destinasyon. Kaya magpatuloy tayo. Young people, remember Joseph. When you are in doubt, when you are discouraged, when you are, amen, full of trials, and you want to back up, amen, you want to, amen, finish your life, remember God has a plan. Bago pa tayo, pag sinabing preordained, bago pa tayo nakakilala sa Panginoon, bago tayo nabuo na isinilang, naging tao, ay itinalagana ng Diyos. Shall we say, thank you, Jesus? Yun ang sabi sa Jeremiah. We are created for a purpose. Amen. Tayo ay nilalang dahil sa plano ng Panginoon. And please don't compare yourself to others because we are unique individual. Sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka.
Ganon din ako, siyempre. Amen? Kaya huwag tayong magkumpara sa isa't isa. Yung nagsabi ni Paul, comparing yourselves to others is unwise. Hindi. Amen. Karunungan yon. Praise God. Ang malaga, dinisign tayo ng Panginoon na ganito tayo. Then yun nga, di ba? Ikaw ba naman magkamukha tayo? Mahirap na. Sa tangkad, parehas. Kaya yung kambal, di ba? Kahit yung kambal, mayroong difference. Dahil mahirap. Lalo pag magkatabi yung pintuan ng bahay nyo. Parehas kayong may asawa. Matawa kayo pero minsan nangyayari doon sa bunkhouse ng sa minahan. Bakit iba yung pinasok ni kumpare? Ganon din yung isa. Hindi naman sila magkamukha. Pero dahil parehas silang nalasing, isang espiritu ang kumikilo sa kanila. Kaya yun ang nangyayari. So don't compare yourselves to one another. Basta ilagay mo sa puso at isip mo, may plano ang Diyos sa aking buhay. Meron akong mararating, meron akong destinasyon. Niniyagan ng Panginoon, bago ako kanyang tinawag, bago ako sinilang ng aking mga magulang, may plano ng Panginoon. Noon, hindi natin alam ito. Hindi natin alam ito noon, pero ngayon alam natin, tayuan natin. Praise God, kaya ngayon, nag-umpisa kang nakaapak, amen, sa direksyon patungong tagumpay. Huwag mong tatanggalin ng iyong paa. Amen. Manatili ka kay dahan-dahan parang pagong, parang snail. Parang hindi gumagalaw. Pero pag nakaapak ka, huwag kang aalis. Huwag mong inilipat paa mo. Eh sabi ng Panginoon, amen, turn not to the right nor to the left. But if you step, amen, on the road to destiny, to your destiny, huwag kang lilingon. Mag-concentrate ka, amen, kahit may bagyo, kahit merong nagsisit-sit sa'yo rito. Hay ganda, hay gwapo, nandito ako. Manatili ka, focus your mind, amen, may mas maganda roon, mas may gwapo roon, mas may maganda roon. Hello somebody, amen. That's the word of God. That's the promise of God. Amen. God's plan is always good. When created the earth, sabi niya, amen, in God so that it was good. Nung nilalang niyang mundo, in God so that it was good. Ginawa niyang animal, in God so that it was good. Nung ginawa niyang tao, in God so that it was very good. Hello. Kaya huwag mong sabihin, may pangit, walang pangit. Puro magandang ginawa ng Diyos. Nagkaroon lang ng kasiraan dahil pumasok sa eksena si Satanas. Dahil nainggit sa buhay ng tao, sa destinasyon ng tao, kaya pumasok si Satanas. The enemy came to kill and to destroy. But thank God, Jesus came to fix that which was destroyed. Lahat ng may sira, pwede palang maayos. Tayo pa kaya mga Pilipino? Amen? Marunong mag-repair, marunong mag-ayos. Yan si Brother Joshua, inayos yung sa kanyang honor, pinaganda. Nagandahan mga kapatid at sorry dahil binili nila yung honor doon sa lupa. Dahil tinanong ko si Brother Aisel, gusto mo itong i-maintain? Kahit motor na lang, Pastor. Dahil maraming pang aayusin doon. Sabi ko mapalitan ko yung upuan, pero di ko alam kung anong ginawa ni Joshua, bakit nabili nila. Amen. Dahil sa Facebook, mas maganda, maraming mas maganda eh. May diesel pa na owner. Mas mura sa kanyang pinagbintahan. Pero nung inayos niya, pinaganda ng konti. May natuwa. Pero okay naman yung makina dahil kapapalig, kaayos yung makina. Amen. At okay naman. Pero kung gusto mong maganda, marami pang ayusin. Praise the Lord. Hello. Hindi pa tapos ang buhay, ang Diyos sa buhay natin. Maring marami pang ayusin sa ating buhay. Pero pwedeng pagandahin. Pwedeng pagwapuhin. Amen. Hallelujah. Kaya, young people, look not for another. Maring nandito yung hinahanap mo. Hintayin mo lang dahil pagkwapuhin pa ni Lord yan. Hello.
Aayusin ng Panginoon yung akala mong wala sa ayos. Pastor Johnny. Amen. Aayusin pa ni Lord yan. Amen. Kumatawag kayo pero isang araw, matutuwa kayo. Yung sitwasyon mo, na akala mong walang kaayusan, walang magandang mangyayari, walang pag-angat, walang paglago, walang pagbabago, aayusin ng Panginoon pag manatili ka, amen, sa inyong paglakad, amen, our way, amen, Jesus is the way, our way, amen, going to our destiny. Habang tayo narito sa lupa, ako'y naniniwala, meron akong magandang destinasyon kapag ako'y manatili, magpatuloy sa Panginoon. Amen? Yung ating panaginip, yung ating ambisyon sa kapurihan ng Panginoon, yung lalagyan natin lahat ng mga towns, amen, ng mga ngaral, tutulong tayo. I believe we are going to build churches in our towns, in the province of Benguet, Mountain Province. Amen. Lalagyan doon sa, kaya nga doon si Aisel sa Tadjan. And that is a part of Mountain Province. Because out of 10 municipalities of Mountain Province, isa pa lang ang may gawain na doon sa bundok, si Pastor Win. Kaya nung nag-request yung kapatiran natin sa Tadjan, kaya nandoon sabi ko, punta ka. Amen. Sabi ko kay magpapastor na, Brother Aisel. Kaya kung magugustuhan nila si Aisel doon, ilalagay natin. Pero kailangan siya magkaroon ng license. Amen? So, minister's license. Okay na mag-isip ng iba. Kumuha na siya ng student license, driver's license. Then sabi ko, kailangan may lisensya kung gusto magkaroon ng motor o sasakyan. At kumuha ka 1 in 2. Ano yun? Nabago ngayon eh. Amen? Yung AB, D1, B1, ganun ang number ngayon, D1, 2, 3. Dahil pag 1, motor, pag 2, 4 wheels. Amen. Pag 3, pwedeng yung 10-wheeler. Pataas na yun. Yeah, yung mga gustong mag-drive. Yung isang tatay kanina, Pastor, sorry, wala ako kahapon. Hindi ako matin dahil nag-aaral ako ng driving. Wow! Isang tatay, di palo, yan na. Amen! 50 plus years old. Ang nag-aaral ng driving. Bakit gusto magkaroon ng Montero? Amen. Kanya sinabi, pero sinabi ko na. Hallelujah. So mga kapatid, ang ibig sabihin, meron kasi tayong destinasyon. Kaya kailangan maunawaan natin. May mararating tayo. Amen. Sa tulong ng ating Panginoon. That's why we need to align ourselves with God's purpose. Align yourself with God's purpose. Pag sinabing align, kailangan manatili ka. Nandito ka. Ano man yung layunin ng Panginoon, manatili ka roon. Shall we say amen? Nobody can let you down when God will lift you up. Nobody can let you down when God will lift you up. Walang pwedeng magpagsak sa'yo, tumanggal sa'yo pag ikaw ay inangat ng Diyos. Remember Deuteronomy, I like that verse, chapter 28. Anong sabi niya? Gagawin kitang ulo, hindi buntot. Matagal tayong naging buntot. Pero ngayon, dahil sa Panginoon, gagawin tayong ulo. And always remember, to God, there is no late. And there is no advance. In His timing and His purpose, huwag mong sabihin na walang mangyayari. Dahil inaalaw ng Panginoon na sa time na wala ka nang magagawa, wala nang solusyon sa problema mo, sa pangangailangan mo, doon nakikilos ang ating Panginoon. Minsan yung iniisip mo wala nang pag-asa, doon bibigyan ka ng Panginoon ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, amen, as we align ourselves, amen, to God's purpose, remain, hallelujah, on that road, amen, going to your destination. Manatili ka, pag nakaapa ka, again, huwag mong tatanggalin yung paa. Amen. Dahil sa biyaya ng Panginoon, mangyayari yan. Just surrender your will
to the will of God. Pakilabas na Brother Aaron. In the book of John, chapter 1, verse 12 and 13. Amen. When we are talking about the will of God, listen to this. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right, amen, to become the children of God. Meron tayong karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil sa kanyang pangalan nating tinanggap sa bautismo, sa kanyang banal na Espiritu Santo, we are the children of God. Verse 13. Which were born not of the blood, nor of the will of the flesh, your father and mother, nor of the will of man, but of the will of God. We are born according to the will of God. And because we are born according to the will of God, amen, we have a divine purpose. And we have a destiny. I feel the presence of God. And don't be discouraged. Don't try to remove your faith on that journey, on that road of your destination. Dahil mangyayari po, amen, ang pangako ng Panginoon sa bawat isa. And remember, God is no respecter of person. Meaning God has no favoritism. For God so loved the world. Pag sinabi, love the world, pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pantay-pantay ang trato ng Diyos sa atin. Walang mas maganda, walang mas gwapo, walang mas papaboran ng Diyos. Lahat ang gawin mo lang, just align your will to the will of God, and let the will of God will happen to you. Kaya, maaaring isinilang ka dahil gusto ng tatay mo magkaanak. Pero sa totoo lang, maraming gustong magkaanak, hindi nagkakanak. Pero meron naman ayaw magkaanak, sila pa yung maraming anak. Pero pinapaitulot ng Diyos dahil meron siyang layunin. Amen. That's why, remember, you are born according to the will of God. Kaya huwag niyong tapusin ang magandang plano ng Panginoon. Ang susi para mangyari, the key is obedience. Obedience is the key to victory, to God's purpose in our lives. And we need to have a daily fellowship with Him. Dahil habang ikaw ay nanalangin sa Panginoon, nagipag-usap sa Panginoon, lumiliwanag yung kanyang plano sa iyo. Amen? Talagang makikita mo at minsan bibigyan ka ng vision na hindi mo pa nakita sa iyong buhay. Amen? Praise God as we step on the road to victory. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. When God direct your path, siguradong makapunta ka roon. Amen. Remember Easter sa Bible, di ba? Yung ginamit ng Panginoon for the salvation of the people of God, salvation of the Jews. Amen. Mga Hudyo na kamuntikan silang mamatay lahat dahil sa desire ng isang tao, sa jealousy ng isang tao. Pero the Lord intervened in the life of Easter. Ginamit si Easter para maligtas ang kanyang bayan. Di ba? Nagkaroon sila ng prayer and fasting. Sabi niya, ay kanyang uncle, Mordecai, sabihin mo, dahil si Easter ay nasa palasyo, sabihin mo kay sa mga tao, mga kababayan natin, mga relative natin, na mag-fasting tayo ng 3 araw. Prayer and fasting. At pati animal, mag-fasting. Gano'n yan. Hindi pinakain animal. Sabi ng Bible. And the Lord granted their prayer request. Si Haman na gustong ipahamak ang bayan ng Israel, ipapatay, pinaliktad ng Diyos. Siya yung binitay sa kanyang ginawang bitayan. Nakita nyo? Eh, huwag kayong gaganti. Dahil pag ang Diyos ang kumilos, siya gumanti. Mapabaliktad ang sitwasyon. Yung nanliliit sa iyo,
na nasa mataas, ibababa ng Diyos. Ikaw naman ang itataas. Kaya pamanatili tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Magkakaroon ng turnover. Hello? Kukunin ni Lord, din siya nagbigay. Ipapasa sa iyo, hindi mo inayos itong ibinigay ko sa iyo, ipinagkatiwala ko sa iyo. Kukunin ko, ibibigay ko sa mas mabait. Amen. Mas mauwi. Come on, somebody. Nangyayari na. It is not so accident na nangyari, Mr. Daisy. Amen. Na kinuha ni Lord yung buhay ng isang matandang amo niya at binigay yung ibang portion sa kanya. Eh sabi ko, it's happening. Doon sa Amerika, 3 nurse, mga kapatid. Malaking pamilya. Mayaman yung family. Binigyan yung 3 nurse, Filipina nurse, ng tigda 30 million. Wow. 30 million pesos. Nurse ng family. Alimot, anong year yun? Napakinggan ko sa balita. Sa Singapore, isang Pilipina, 20 years na katulong. Pinatayo ng bahay sa Singapore at binigyan ng 200 million piso. Hello? Hindi galing doon sa, narinig yung balita. Pero galing kay Lord. Mayroon lang siyang ginamit. Amen. That's why we need to remain on the road to victory. Pinag-aral natin, stepping. Then naka-step ka na, nakaapak ka na, ang gawin mo lang, magpatuloy ka. Kahit dahan-dahan. Maaring ikaw ay nasa paakyat ngayon sa bundok. And many of us nasa valley. Parang wala kang makita dahil bundok yung paligid mo at yung iba ay nasa dungeon. Dahil dumadaan ka na may kuiba. Sino nakarating ng asin? Sa Asin Hot Spring. Magta-travel ka ng ilang araw, 3 araw, 2 gabi. Di ba? Dahil mayroong kuiba na dadaanan mo. Galing ka rito maliwanag, and then kuiba, and then maliwanag, and then kuiba, and then liwanag. Kaya 3 araw, 2 gabi. Amen. Minsan nangyayari sa buhay natin na parang ang dilig yung paligid, parang wala kang makitang tulong, wala kang makitang supply, wala kang makitang tutulong sa iyo. Pero mga kapatid, ang Diyos ay nariyan, binabantayan ka, nakamatsyag ang Diyos, nakatingin ang Panginoon, na sa panahon na talagang walang tutulong, siyang gagawa at makikita mo ang kanyang milagrong gagawin. That's why we need to fight, amen, our destiny. Are you ready to fight for your destiny? Paglaban mo. Sabi ni Paul, fight the good fight of faith. Dahil hindi mo pa nakita, but you have that faith that you are going to see the plan of God, the promises of God in your life. Come on, somebody. Amen. Hindi ako propita. Pero meron sa atin dito ang malapit na maaaring ilang hakbang na lang makakarating ka sa destination mo. Ilang araw na lang, ilang buwan na lang, ilang taon na lang, you are going to reach your destination that was prepared by our Lord Jesus Christ. Amen. That's why we need to avoid distraction. Iwasan natin, maraming mga distraction sa labas. Maraming mga position, maraming mga tukso, kasalanan, pero iwasan natin dahil meron tayong destinasyon. Yun ang mga sagabal. Kaya sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 1, amen, we need to lay aside every weight, amen, na kung saan pwedeng humadlang sa ating paglalakbay. Praise God. As we continue on our journey, we need to discover and develop our gifts. Meron tayo ditong mga kapatiran na may gift. Gifted for the glory of God. May talento. Amen? Kaya paggamit nyo sa Panginoon. Discover your gift. Lahat tayo dito ay may kanya-kanyang gift. Iba nga lang sa gift ng iba. Kaya naman yung ministry mo, magpagamit ka sa Panginoon. You need to discover. Meron itong magaling umawi. Meron ditong magaling mag-gitara. Meron magaling humawak ng gitara para hindi masira. Hello. Meron dito mga kapatid na kung saan binigyan ng talinong mangaral. Anointed to pray for the sick. Pagpatuloy nyo.
Para tayong mga kapatiran dito na kahit mag-isa pumupunta, nagpipray ng may sakit at may gumagaling. Kahapon, last Friday, pumunta kami ng Itugon para bautisman yung 5 mga nanay o 4 na nanay at isang young people. Nandyan si Sister Mary Ann. Amen. He was baptized in the precious name of Jesus. At doon sa Itugon, merong isang tatay, 79 years old. Mag-isa niya. Nag-commute. At nandun kinakausap namin. At kasama ni Magellan yata noon. Brother, kinintuan si Brother Rosilito eh. Nalilito raw sa kanyang kwento dahil ang dami magsunod-sunod, magkakarugtong. Hindi pa naunawa ni Brother Rosilito yung isa, mayroon na naman, kaya sabi niya, nakakahilo yung kwento niya. Ngayon, sabi ni Sister Juliet, puntahan mo yung pastor. Siran mo, i-baptize natin. Sister Juliet, ikaw nakakaramdam. Puntahan mo. At siran mo. So pinuntahan niya. Siniran. Sabi ng matandang yon, sige, Brother Bernard. At nilapitan ko, pinaliwanag ko, kayong nakakalam dahil kayo ang may pinag-aralan, sabi niya. Ako hindi ako marunong magbasa, pero magaling siya. Na kung saan talagang maganda yung boses din. Ngayon, siniran ko, kailangan kang mabutsman. Lahat ng tao, kailangan ang kaligtasan. Sige, sabi niya, so binaptize namin. Agad doon, Trinidad, sa Pico, Sister hanapin natin. Ano yung Brother Bernard? Kalimutin ko yung, actually, Bernard yung apelido niya eh. Yung pangalan niya, sabi ko, American name. O kasi yung tatay namin noon talagang maraming kaibigan na mga Amerikano. Nathan Bernard. Yung pangalan niya yung Bernard daw eh. Ay yung Nathan Bernard. Hindi ko alam. Bernard yung pangalan. Pero yun ang sabi niya. Pinili niya Bernard eh. Amen. So mga kapatid, hallelujah. Lahat tayo may gift dito. Kaya pag inodyukan ka ng Espiritu, yan ka ba sa Elizabeth, puntahan mo si Congressman. Yes. Totoo yan dahil amen. Lahat tayo rito, mga kapatid, hindi pare-parehas eh. Pag sinabi, Lord, puntahan mo si Mayor, kausapin mo, share the word of God about salvation. Puntahan nyo. Huwag kayong matakot. Amen. Pag inudyukan kayo ng Holy Ghost. Because God has divine plan also for their lives. Gagamitin lang tayo. That's why we need to be willing to be used by God. Improve your gift. Develop your gift that God has given you. Amen. Praise God. And lastly, fulfill your destiny by finishing strong. Finishing strong, not finishing weak, but finishing strong. We need to finish our destiny na malakas. Kanino tayo magpalakas? Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Sa presensya ng Panginoon. Kaya hanggang hindi ka pa nakarating sa tugatog ng iyong tagumpay, manatili tayo para makapagpatuloy ka, balik ka sa presensya ng Panginoon pag nangihina ka at parang hindi ka na makatayo, makabangon. Maghapon nga kami ni Sister Jane, punta ng Kapangan, last Friday pa, amen, tuloy-tuloy yung biyahe, gabi kaming dumarating mga kapatid. At grabe mga ang tuwa ng aso, mga aso namin pag kayo makarating. Amen. Dahil tuwang-tuwa sila din, makakain sila. Amen. So, gabi kami dumating, 8 o'clock. Amen. Galing sa Kapangan, dumaan kami ng Ako. Amen. And ako ay nag-share ng Word of God doon sa relative ni Sister Jane. And then, hintay namin oras, 6 o'clock, matuturo kami ng Bible study doon sa sanitary mga kapatid, and praise God, mayroong mga 5 na nakinig ng salita ng Panginoon or 6. Praise God. So, ang Diyos ay kumikilos. Amen. Kapag uwi namin mga kapatid, talagang pagod talaga physically. Amen. Kailangan pa mag-aral. Kaya sabi ko, matulog muna ako, hindi gigising ako para mag-review. Hindi siya naman inayos, nagwalis, naghugas. Amen. At nandoon,
anong oras siya natulog. Sabi ko, iwanan mo mong tapusin lahat. Kaya kaninang umaga sabi niya, sakit yung ulo ko. Hindi magpahinga ka. Tulog mo, itik mo. Amen. At ako nang magluto. Wagod namin. So dahil nawa rin ako, napagod siya eh. Amen. Kaya salamat. Amen. Nandiyan ang kalakasan. Nagagaling sa Panginoon. But we need to finish. Amen. Our destiny strong. Hello. Kailangan lagi tayong magpalakas. Kaya kanina habang tayo maawit, I felt the presence of God. Hindi ko mapigilan na aking luha. Amen. Na tumulo sa aking mga mata. At ito mga kapatid, muli akong binigyan ni Lord ng kalakasan. Praise God. Hallelujah. God is good. Amen. We need to finish. Amen. The race that is set before us. Because God prepared something good, something better mga kapatid. Amen. For each and every one of us. Why? He loves us so much that He gave His life. Amen. Just, amen, for us to be blessed at makarating sa tugkatog ng ating tagumpay. Yes, we are not born according to the will of our parents, according to the will of man, but we are born according to the will of God. And God's will for us is to reach our destination. Habang tayo nabubuhay dito, meron tayong magandang patutunguhan. At huwag natin kakalimutan, merong mas maganda dito sa mundo. That is heaven. That is eternity. Hallelujah. Kaya let's do our best. Amen. Tulungan natin ang ating sarili sa tulong ng Panginoon. So encourage yourself when you are discouraged, like David. When David was discouraged, at nandoon, nanlupay-pay, walang kakampi, at ang kanyang mga kasama na ipinaglaban ay nag-isip na babatuin si David. But David encouraged himself in the Lord his God. Amen. Kaya nagpatuloy ang bayang Israel because of David. Amen. Just one man who stepped on his journey and his road to his destiny, God will bless him and God will use him as a channel of His blessing. At hindi lang siyang makakarating. Amen. Pag blinis ka ng Panginoon, merong makikinabang. Amen. Are you listening? My brother and my sister in the Lord, don't be discouraged. Keep on. Amen. Keep on walking. Amen. To the road of your destination. Hallelujah. Hindi sinungaling si Lord. Alam ko na lahat tayo rito dumadaan sa tinatawag na bako-bakong daanan minsan. You pass through the valleys, you pass through the mountain, mga kapatid. Amen. In there were times na hindi lang bundok, marami pang bagyo, malakas na hangin, maraming mga ginagawa ng kaaway just to distract you, just to stop you. But thank God, sa tulong ng Panginoon, marami sa atin dito ang nakapagpatuloy, maraming humakbang. Hallelujah. Kaya sabi ko mga kapatid, maaaring kaunting hakbang na lang makarating ka, maaaring kunting araw na lang, kunting buwan na lang, isang taon na lang makarating ka sa iyong destinasyon sa lupang ito. Canaan is waiting for everybody. Canaan is not only for the fathers, but Canaan is for the family of God. Amen. Heaven is our destination. Come on, somebody. Let's thank the Lord. Shall we love the Lord? Habang tayo natin yung matayo. Amen. Let's feel the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. As we come.